Hello guys, papasilip ko muna sa inyo itong ginawa kong mini shop. Maliit lang pero pwede na rin pagtiyagaan kasi nga maliit talaga yung space ko dito sa taas. Ayan, ito siya, kabuuan niya. Ayan, mayroon siyang paakyat sa itaas papunta ng rooftop. Ayan yung mga gamit ko. Ayan, medyo kulang pa siya pero unti-unti madadagdagan din yan. Pakita ko nga pala yung mga gamit ko guys. Ito yung mga cabinet kong ginawa. Ayan o. Ayan, medyo may laman na rin pero syempre kulang pa kasi nga mag-uumpisa pa lang. Ito bali dalawa yung cabinet na ginawa ko. Ito yung isa. Ayan. Sana makumpleto ko yung laman yan para mas marami akong magagawang DIY. Ayan nga pala guys yung logo ko ng aking FB page saka YouTube channel. Ito, Super Efren TV. At ito talaga guys ang gusto kong ipakita sa inyo. At baka sakaling makuhanan nyo ng idea o may ma-suggest pa kayo kung tama ba talaga yung ginawa ko or may kamalian, mag-comment na lang kayo guys. Ito yung steps niya. Ang ginawa ko dyan, mga tubular na natira ko para hindi masayang, siya na lang ginawa kong step. Medyo okay na rin siya. Hindi nga lang kagaya nung talagang nabibili na plate na talagang matigas siya. Siya medyo lumalagotok ng konti pero pwede nung pagtiyagaan. Ito guys yung sliding roof na ginawa ko, DIY ko lang yan. Kumbaga ay tinry ko lang kung kaya ko kasi nga kailangan ko ng space sa baba. Pagka inopen ko pa ito, mababawasan pa yung space ko sa ilalim. Naka double lock siya guys kasi alam niyo na medyo mataas na ang lugar. Baka pag hinangin medyo malakas lipa rin. Siyempre kailangan nating mag-ingat at mas sure na hindi lilipa rin ng hangin. Ayan guys ang itsura niya kapag na-open na siya. Ito pag akyat mo guys, ito yung makikita mo. Ayan, ginawan ko siya ng footbridge na maliit kasi tatawid ako sa bubong na yero. Ayan. Kaya ako naman ginawan to ng hagdan paakyat kasi may balak talaga ako dito na gawing greenhouse itong bakante na itong rooftop. Bali 16 square meter to. Siguro okay na itong paglibangan ko, tataniman ko ng mga halaman, yung mga halamang gulay para naman makapamitas din ang gulay. Ito naman guys yung itsura ng view niya sa taas pag nandito ka. Ayan yung kabuuan ng bubong niya. Ayan yung sliding roof. Ayan. At saka iyan din yung ayan yung footbridge pag manggagaling ka sa rooftop. Ayan. Ito yung pagbaba. Ayan, pag tinignan mo medyo matarik kasi nga nag-save ako ng space sa ilalim para dun sa mga gamit ko marami akong mailagay. Ito yung itsura niya guys. Pati yung sliding roof. Yan, papakita ko sa inyo guys kung paano siya isara at ibukas. Ayan yung kabuuan niya. Kita nyo guys, pagka tumingin kayo sa ilalim, medyo pag yung malulayan kayo tsaka kailangan dahan-dahan lang ang pagbaba kasi nga medyo matarik siya. Ayan guys, hindi na siya mababasa ng ulan, hindi natatagos ang ulan dyan. Medyo magaang din siyang hilahin kasi may roller wheel siya.
Ayan guys, napakagaang lang niyang hilahin. Napaka-komportable kasi dapat talaga maganda yung pagkakaalay ng roller wheel sa roller guide. Ito guys yung ginamit kong roller guide at saka sa ibabaw mayroon siyang round tube para kahit medyo malakas yung hangin hindi basta matatanggal yung roller wheel sa guide niya. Mayroon siyang parang lock sa ibabaw yung round tube niya na inilagay ko. Yun yung magpipigil sa kanya para hindi tangayin ng hangin. Yung roller na yan at saka yung guide, binili ko lang yan sa online. Bago ko ginawa ito, nag-search muna ako kung may magagamit ako. Bali, ganyan din yung ginagamit sa gate. Pag may gumagawa ng gate, parang ginawa ko lang idea yung gate. Kaya lang sa gate, hindi na kailangan yung round tube sa ibabaw kasi mabigat yung gate, hindi naman basta matatangay ng hangin yun. Ayan, magkabila, ganun ang ginawa ko sa kanya. Ito naman guys, yung yung ilalim nung footbridge. Ayan. Diyan dumadaan kasi yung yung roof natin. Ayan, pag sinarado nasa ilalim siya, kaya nakahang siya. Yung poste niya, dalawang poste nasa gitna na. Kaya alalay lang pagka halimbawa kung sobrang bigat ng dadalhin mo sa iaakyat mo, syempre babawasan kasi hindi natin dapat pagtiwalaan yung yero kasi naka-bolt lang yan sa ilalim. Pero nilagyan ko naman yan ng pampatigas sa ilalim para hindi matutupi yung yero basta-basta. Kasi may kabigatan na rin yung footbridge na yan tapos kakargahan pa ng tao. Kung yung tao may karga din, hindi syempre mas mabigat. Yan yung mga ginamit kong roller guide at saka round tube. Meron din siyang gutter sa ilalim guys yan para yung tubig hindi babagsak dyan sa gitna. Papunta yan doon sa palabas, papunta ng gutter. Doon nakakonect sa gutter yan. Para yung tubig na manggagaling dyan sa ilalim, doon pupunta sa labas. Ito naman guys, pagka kailangan na nating isara, ganito lang siya. Yung kung paano siya i-lock. Ang ginamit kong lock sa kanya ay pako na D4. Tapos ipapasok lang dito sa steel bar. Ayan, ilalak ko para syempre para hindi maangat ng hangin kapag yung medyo malakas ang hangin. Ganon din guys sa kabila, pako din na D4. Ayan, para sure ball tayo na hindi basta malilipad ng hangin. Lalo na kung malakas ang ulan. O siya guys, at salamat sa panonood at sana kung may nakukuha kayong idea o may kapuna po na kayo ay comment nyo na lang sa baba ng aking video. Salamat guys!